Ang taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal. Ang tauhan ng ahensang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito ay mayroon po tayong narinig na good news mula po dyan sa Gikan sa Masa para sa Masa mga kababayan. Nako po, mukhang napikon po si Tatay Digong talaga rito. Ngunit bagamat ganun ang nararamdaman ng iba sa mga nakarinig po dito, ay mahinahon naman pong bumanat si Tatay Digong. At dito nga po, good news na may tuturing sapagkat ito pong ating mga kababayan, lalo na nga po ang mga sulit, mga DDS supporters, ay talaga naman mga kababayan, magbubunyi po kayo sa mga susunod na video na inyong matutunghayan. Bakit kamo? Sapagkat itong si Tatay Digong ay mukhang babalik na po. Kung hindi man senador, vice president, or baka president pa mga kababayan. Who knows? Baka di natin alam. Baka po pwede pa. Kung naniniwala ka po dyan kabayan, ay antabayanan mo po, panoorin natin ng sabay-sabay at reaksyonan ang videong ito. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, pakipindot ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. It could not maybe compare, I said, with the, it could not be come to a parity with, pero kung dito ka sa bayan mo, baske ako. Nabisita ka pa ng mga kamag-anak mo. Okay, Sarah, may follow-up ka? Yes po, Pastor, kung okay lang po. Mayor, sang-ayon po ba kayo na i-grant po itong same proposal sa ibang bansa as we would allow the OFWs na mag-serve po dito na kanila pong sentensya from other countries na yun din po ang gagawin sa mga ibang nationals from here in the Philippines? Yes, I said it's a bilateral or multilateral, it's always a treaty. It has to be an agreement in the form of a treaty, maybe. The best word is to use this time is the treaty. Sarah, yung kilay mo masyadong manipis na. Huwag mo masyadong bunot ng bunot. Save the others for another day. Mayor, maraming salamat po and thank you po, Pastor. Na-pirmahan na ba ito o proposal pa lang? Proposal pa lang. Sa ni Chisi Escudero sa Congress, it's a proposal. Mas maganda kung ito, Mayor, is a multilateral agreement. Anong kukontakin ni Chis yung mga ambassadors? No, there will be a law, parang ganon ang condition, a bilateral proposing a treaty with other nations where there are a lot of Filipinos. Then, magpunta yung treaty na yan to be signed by them, pati tayo. It will be signed by the President, tapos it will be sent to Congress for their concurrence. Then, after it becomes a law here, how can it affect, for example, bilateral with other countries or multilateral with other countries? They have to Justice also... Department na. Justice Department. Kasi ang mga penitentiary natin, yung Bureau of Prisons, is under the Department of Justice and Foreign Affairs. Yung dalawa na yan. So yun ang i-present mo doon sa ibang bansa. Bawa may nakapreso doon sa UAE, Dubai, present mo yun. Will they accede to that also? If it is a law here. I hope that they would. Ako am more interested in countries where there are a lot of Filipinos. Workers.
Itong mga puti, hindi ako masyado believe sa kanila. Baka hindi papayag. Huwag lang sila magpunta dito kay baka sabihin naman extrajudicial killing. Wala na ako, pabiro na lang yan. I'm not in a position really to do anything that is, I could not even hurt a dog. Matanda na ako, may sunset pababa ng pababa. But your face looking younger every time I see you. Aywan ko pa may nagtatanong na wala kabang. Hindi ka ako makabili ng marami na punta doon sa derma. Pag-upo ka kasi tanggalin daw nila itong medyo bitim yan, no? Marami akong dermatologist na kilala. Punta ka na sa klinika ko, ayusin natin yan. Sabi ko, wag na yan. Iyan ang binigay ng Diyos sa akin eh. Pangatlong eyebrow. I would rather gusto kong mamatay na walang repair. So, bali dalawang eyebrow ko dito pati. Okay, Sarah. Yun na ba? At wala nang iba, no? Thank you. Ang susunod na magtatanong, Mayor, ay isa ring SMNI anchor and reporter, si MJ Mondejar. MJ. Thank you, sir. May gabi, sir. Mayor, may gabi. Ikan diri sa Sultan Kudarat. Sir, sa isang pahayag ay nagpasalamat po sa inyo si Speaker Martin Romualdez dahil sa mga palitan ng pahayag at kuro-kuro sa politika sa paparating na 2028 presidential elections. Subalit marami pa raw, sir, ng mga bagay mas kailangan atensyon ng mga tagapamahalaan. Kinilala rin ng lider ng Kamara ang inyo pong mahalagang kontribusyon sa bayan at umaasa na patuloy raw po ninyong ilalaan ang suporta at ang inyong pong expertise. Sa kanya pa, Mayor, na I-quote, that your continued involvement is crucial as we strive to overcome the challenges we face. Our collective efforts are vital for the progress and prosperity of the Philippines, end of quote. Mayor, ano po ang reaction po ninyo dito, sir? That's the usual retort or ano ang gusto mong gamitin dyan. Parang kasi in public, hindi ka naman pwedeng bakit niya ako gano'n? So it's always you diplomatically couch in a very diplomatic way. Wala naman akong away sa ano. Yun lang ang sinasabi ko. Naghinakit lang ako sa kanya kasi siya yung speaker eh. Siya dapat na kumontrol. No? Dapat kontrolado niya yung mga komunista dyan. Total busog naman yan sa kanya. Pag magbibo, wag ka magbukuhin mo in public yung tao. Vice President pa. For after all, hindi naman kanya yan eh. Specific yan. Kagaya nga kay Inday. She's the LCAC Vice Chair. Yung LCAC is the program of government now that is being implemented successfully against the insurgents and NPA. Kaya naman magsabi mo kasi intelligence plan, binubulsa, hindi naman kami ganun kapobre. Ang sama ng ang sama ng dating. For courtesy, kaya ako napikon sa kanya. Na-question ko rin siya dahil totoo man lahat. Huwag natin, given yan eh. Given yan, baski ako. So, there should be no
misunderstanding there about intelligence fund. Ang sinasabi ko lang, magkano rin ang iyo, baka you are naliligo ka na. Pero totoo yan. If it's the matter of handling an entity or office of government handling intelligence fund, given yan. So, walang ang akin yung napahiya yung anak ko. Sana sinabi na ninyo, dahil total magkaibigan naman tayo. Sinuporta. Nung presidente ako, halos ilang gabi ka doon kasama mo si Bongbong. Kaya sabi ko, I cannot support anybody because paalis na ako. It's not because I do not like Bongbong. I just want to remain neutral kasi kaibigan ko lahat ang tumatakbo. Yun na totoo dyan. Ikaw nandoon ko sa Malacanang palagi. You were magkaibigan tayo pero kung gawain ko yan sa anak mo. Sentiment yun ng tatay. Maybe in the future, who knows? In a different situation, in a varying setup, o sa asawa mo, maligaya ka niyan. O itong komunista talaga, alam mo yan. Alam mo, speaker, ganito, magpargana lang tayo. Lalaki sa lalaki. Alam mo yan, kasi yung intelligence fund na yan, gagamitin talaga ni Sara yan against the Communist Party of the Philippines. Yun yung sila France, they are card-bearing members of the Communist Party of the Philippines who opted to join the mainstream of our politics para magkaroon sila ng cover, legal front. Alam mo yan. Huwag na lang tayo magbulan, huwag na tayo mag-away. Magmurahan lang tayo eh. Alam mo yan. Kaya ikaw ang nandyan eh. Sino man pala ang sisihin ko? Hindi. Alam mo, kaibigan tayo. Alam mo, anak ko si Sara. Bakit hiyain ninyo ng gano'n? Tapos, alam mo yung connotation ng intelligence fund is sekreto, confidential. Binubulsa talaga yan. Corruption kaagad. Yan ang hindi ko gusto. Kasi dumaan ako ng pagka-presidente, bilyon naman ang dumaan sa akin. And Sara also. Ni 5 centimos, wala akong except pagkain. Libre man pagkain. Kaya sabi ko, kumakain ako sa Malacanang, kasama ko yung mga sundalo. Tama yung mga sundalo. Ngayon ko lang yung sinasabi. Hindi ako magpapalakas sa mga sundalo. Sad kasi magkain ka mag-isa. Yung haba-haba kaya na ng mesa. Tapos ikaw lang mag-isa. Tapos yung waiter namatay naman yung waiter na namatay na yung waiter na nag-ano sa akin, magtindig dyan sa tabi mo, maghintay kung ano ang kulang mo. Sabi, patis. Yung ginamos. Magdala man ako ng ginamos. Yung ginamos natin, yun man ang pang either patis o ginamos. Hindi sabihin na pagkain niya ng it's a commodity that is bought by everybody, rich or poor. Wala kami, nasanay ako ng ginamos kasi yan ang pagkain ng mga pobre. Mas maraming kanin, basta may parat lang dyan, maalat. Yung sabaw ng ginamos, ganun mo lang, kutawin mo lang. Tapos kain na kunti. Noon yun.
At ang issue nito, Mayor, pinahaba ng pinahaba. Pagkatapos ngayon, they're talking about impeachment na naman. Hindi humihinto. So they were given the opportunity, the enemies of the state who are legally covered because they are in the Congress, made a big issue out of this para sirain ang reputasyon ng ating VP. In the first place, sabi ng mga tao, hindi kasalanan ni Sara because it was the OP, Office of the President, who gave her this intelligence fund or this confidential Yung fund. binigay ni Marcos, yun ang dapat i-audit. I-audit mo muna at kinan mo kung may mali, nagastos ba na pribado na kamay o para talaga sa gobyerno. Then you go to impeachment. You cannot go into a guessing game na basta na lang impeach. For what? Intelligence man, binigay sa iyo eh. Bakit ibigay mo sa akin kung hindi ko gastusin? Alam mo pag ginawa ninyo yan? Babalik ako sa politika. No. Sa survey, number 1 ka ngayon, Mayor. Mapilitan ako. It's either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda na ako. Challenge na. Kung si Inday ang mga presidente, okay lang. Simple lang naman yan. Quote unquote. Maghanap talaga ng sakit ng... Look, wala kayong sakit ng ulo. As of now, kasi hindi pa ako may pipilitan akong lumabas sa from retirement eh. This is it. When I begin to talk, election na pa, just around the corner, talagang magkababoyan tayo. I do not lose anything. I'm retired. Pero pagka magdating yan, buhay pa ako, pag hindi pa ako, wala pa akong demensya, tatakbo ang presidente o vice president, yung mga katakbo ng presidente. Kung si Inday ang presidente, okay lang. You should shut up. Oh, he did not mention any name, ha? No names. Shut up. Wala tayong malaking problema. Ako, I sympathize with Bongbong. He's trying to control. Kayong mga eager beaver, shut up. If you have plans to run, go ahead. Sabi ko, yung presidency is God-given. Just don't intimidate him. Baski anong damgo mo dyan, wala, pag hindi binigay. Example na lang ako from the outside, out from the cold. No money, no machinery. Wala. Catapulted into presidency. Ngayon, nung tumakbo ako, siyempre, yung mga taga-Davao na mga mayaman, mga kababata ko, proud sila na kung may presidente taga-Davao. Yan lang man ang habol nila, magkaroon tayo ng presidente. Good. Mga classmate ko na sila, Dominguez. Dominguez is he owns Marco Polo pati sa Tugade. Man-made billionaire. Bilyonaryo yan. Self-made, I mean, self-made. Bilyonaryo yan. Kung magtapo niya pera, sabi mo 100 million, bali wala yan sa kanya. I'll just give you an idea. Marami dito yung nasa minahan. Yung mga warik-warik doon, yung mga pulis na naging milyonaryo. Sa mining mayor. Alam, malapit ako sa pulis kasi laking pulis talaga ako. Mahal ko ang pulis ko pati military.
Alam ko, pinapusta nila buhay. I mean, I was nice to the communists, but was the reason why? I was desperately trying to find a way to seek peace for everybody. Hindi ako sabihin na magipag-usap sa kanila kahit takot ako. It's not that. It's not my nature na kiusap ako dahil takot ako. Ano ka? Sinaswerte ka? Wow, powerful. Powerful statements. MJ, meron kang follow-up? Wala na po akong tanong kay former President Duterte. Okay. Thank you, sir. Thank you, MJ, dyan sa Sultan Kudarat. At ipangumusta mo lang ako kay Governor Pax Mangundadato dyan. Opo, sir. Ang ating pong susunod na magtatanong ay sa ring SMNI anchor, si Daniela Paulite. Daniela, come in. Magandang umaga po, Pastor. Magandang umaga din po sa inyo, Mayor. Mayor, kamakailan po ay nagpahayag ng pagkabahala si Volunteers Against Crime and Corruption Chairman Arsenio Boy Evangelista dahil sa sunod-sunod na insidente ng patayan sa ating bansa. Sa panayam ng SMNI News, sinabi ni VACC Chairman Evangelista, tilaan niya wala nang takot ang mga kriminal ngayon dahil walang kasiguraduhan ng pagkakakulong at wala ring matapang na mensahe ang pamahalaan laban sa mga kriminal. Ano pong masasabi niyo dito, Mayor? Well, kasi ako I have to make a vague, even a vague reference sa akin. Ayaw kong sakyan yung issue. Sabihin na mas mabuti yung panahon ko, hindi mabuti yung inyo ngayon. I would not want that conclusion to come out in the minds of the public. Pero ganito siguro yan, Pito. There has to be a push galing sa taas na perform o hindi palitan. Palitan lang yan. Kaya mo, o hindi mo kaya, umalis ka dyan. Hanap ako ng iba. Ganun lang yan. Ikaw, direktor ka, kaya mo. Hindi mo kaya, umalis ka dyan. Ikaw, chief of police ka, saan? Davao? Bakit marami patayan dyan? Hindi mo kaya, umalis ka dyan. Ganun lang yan. Maybe, just maybe, it's not really an accident. Maybe magsalita ako ng ganon kasi abogado ako eh. That I have to, yung mayor ako, there was a time na talagang magulo ang Davao noon. Kaya yung salita ko talaga bastos na nanakot. Kaya yung sabi nga ni Davila na uncouth ang mouth ko kung anong pinagsasabi niya. Hindi naman siya sabi ko nga mind your morals, do not mind my mouth. Karen. Maraming salamat po, Mayor, sa inyong sagot. Maraming salamat po, Mayor. May follow-up question pa ba, Ma'am Daniela? Ano po akong follow-up question? Okay, thank you so much. Mayor, murag mo na siya ito'y atong last Zoom. Maybe, just maybe. So ayan nga po mga kababayan, ang napakinggan natin dito kay Tatay Digong.
Base nga po dito, ikaw kung tatanungin kabayan, ano ang nababagay na posisyon para kay Tatay Digong? Senador, Vice President, or hindi natin alam, baka po pwede po siyang maging presidente sa kabila ng mayroon na pong edad si Tatay Digong. Ako, kung akong tatanungin nyo, ay kahit alin man dyan mga kababayan, nasa kapasidad pa po ni Tatay Digong. Unang-una, po pwede naman po yan mag-zoom na lang. At least mayroon po tayong matibay na leader. At speaking of tibay na leader, kita nyo naman ang huling nagtanong mga kababayan about nga po dyan sa sinasabi na di daw kaya, no, ang nangyayari ngayon. Napapansin nyo ba? Ano ang napapansin ninyo sa ating bayan ngayon? Kabi-kabila na po ang mga krimen at ayon nga sa nagtanong ay mukhang ikinakabahala po ito ng VECC na talagang mahina daw po di umano ang pagtugon ng ating mga pulisan. At ayon nga rito kay dating Pangulong Duterte, kung sa kanyang panahon ito ay kung hindi mo kaya, umalis ka dyan. Sa dalawang yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon? Paki-comment nyo po dyan sa baba. Mayroon po ba kayong nakikitang tapang na katulad ng ipinakita ni Tatay Digong, ngipin ng batas para sawatain itong mga polboronic na mga kriminal? Kung ano po ang inyong malayang opinion at reaksyon, pag-uusapan po natin sa comment section. Maraming salamat pong muli. Ito si BMR Channel, ang laging nagsasabi sa inyo, maraming salamat una sa lahat sa Diyos at sa inyo at ipagnalangin po natin kasama si Tatay Digong at General Bantag. Siyempre sa 2025, kung galit ka sa droga, ano pa ang inintay mo? Magbantag tayong lahat. As always, Pilipinas. Ayan po sa taas mga kababayan. Maraming salamat. Magkita-kita tayo kung loloobin ng Panginoon. Bye-bye!